Ako po si Ismael, tubong matatagpuan sa isang liblib na probinsya sa bahagi ng Luzon. At ngayon ko lang po nagawang sabihin ng buo ang kwentong hindi ko nakalilimutan. At hanggang ngayon, kahit tumanda na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang pangalan ng apat na taong naloko at natakot hanggang buto dahil sila ang naging bahagi ng isang gabi ng kababalaghan na sumira sa katahimikan ng aming baryo. Ang apat na taong iyon ay sina Dina, Milbert, Luis at Sandy. At ang lahat ng ito ay nagsimula noong 1983 sa baryo naming halos hindi madaanan dahil sa sira-sirang kalsada at makakapal na puno sa gilid ng daan. Doon halos walang ilaw ang mga bahay, gasera lang. Ang tanging tsismis na umuukot-ukot sa mga tao ay tungkol sa isang matandang lalaki, isang mambabarang na nakatira sa pinakadulong kubo ng baryo. Tahimik siyang tao, hindi nakikihalubilo, pero may usap-usapan na kaya raw niyang magpalakad ng insekto sa loob ng katawan ng kahit sino. At higit sa lahat, galit na galit daw ito sa mga kurakot na opisyal. Pero noong tsismis lang, hanggang sa nakita namin mismo kung ano ang kaya niyang gawin. Nang gabing yon, ako at si Dina, si Milbert, si Luis at Sandy ay magkakasamang umuuwi mula sa munting kapihan sa may palengke. Madilim ang paligid, hating gabi na, tanging liwanag ng buwan at gasera sa ilang bahay ang nagbibigay ng konting ilaw. Tahimik ang lugar, maliban sa huni ng kuliglig at ihip ng malamig na hangin. Habang naglalakad, narinig namin si Luis na bumuntong hininga. "Narinig niyo na ba? May isa na namang patay, opisyal daw mula sa munisipyo." Napahinto si Dina. "Ano? Wala ka pong sinasabi kanina . Kailan nangyari?" "Kaninang hapon lang, bigla raw nang isay tapos puro insekto ang lumabas sa bibig. Grabe daw, Dina. Sabi ni Mang Rogelio, kahit siya nasuka sa nakita." Nagkatinginan kaming lima. Hindi bago ang biglaang pagkamatay sa lugar namin. Pero iba to. May dumadaloy na takot sa boses ni Luis noon. "Pinagtripan na naman ng mambabarang ganon?" Umiling si Milbert. "Hindi trip-trip lang yun. Lahat ng namamatay sa ganoon puro opisyal, puro katiwalaan ng kaso." Napatahimik kami. Ako ang unang nagsalita. "Tingin niyo totoo ba talaga yung sinasabi nila na kaya niyang paputukin ang bituka ng tao gamit ang mga insekto?" "Ismael, hindi tayo inisente sa barang. Hindi na bago yan dito sa atin." At doon nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid. Pagdating namin sa harap ng maliit na tulay papunta sa looban, nakita namin ng isang anino sa di kalayuan. Nakatayo sa gitna ng daan, hindi gumagalaw. Napahinto kami noon. "Hoy, tao ba yun?" sabi ni Sandy. "Mukhang tao nga, pero bakit hindi gumagalaw?" sabi ni Milbert. Nang lumapit pa kami ng kaunti, nakita namin ang mahabang buhok, nakabarong na luma at bitbit ang maliit na supot na itim. Hindi namin agad pinansin pero naramdaman naming lahat na may hindi tama. Nang makalapit kami ng 10 metro, bigla siyang nagsalita ng hindi tumitingin. "May isa na namang kurakot na babagsak ngayong gabi," sabi nito. Nanlamig ang batok ko. Parang nagdikit-dikit ang dugo ko sa ugat. Nagkatinginan kami. Walang kumikibo. Unti-unti siyang tumingala at doon namin nakita ang mapupulang mga mata. Halos parang nagliliwanag sa dilima. "Hindi dapat mabuhay ang mga gahaman. Lahat sila magbabayad." At bago pa kami makagalaw, hinugot niya mula sa bulsa ang isang maliit na garapon na may gumagalaw ng mga ipis, langaw at uod. Pinisil niya ito ng mariin at ang garapon ay biglang nawala na parang usok.
Sabay bumulong siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Pagkatapos, lumingon siya sa direksyon ng munisipyo at tumawa ng mahina. Isang tawang hindi namin makalimutan na hindi ito tunog tao. Tapos naglaho siya sa hangin. Parang hindi siya talaga dumaan sa dadaanan namin. Napatakbo kami pabalik ng baryo. Kinabukasan, nagkumpulan ang mga tao sa palengke. Siksikan, may umiiyak, may sumuka, may nakatakip ng panyo sa ilong. Lumapit kami ni Dina para tignan ang nangyari. Nakita namin si Kapitan Ramon na nakabulagta sa sahig, nakalabas ang dila, at may gumagapang na mga ipis mula sa bibig at ilong niya. Napasigaw naman si Dina. Diyos ko, siya na naman. Dumating si Mang Rogelio, tumatakbo. Sinasabi ko na nga ba, isa na naman to. Ito na ang ika-6 na opisyal. Tumabi sa akin si Luis, nanginginig. Ismael, ito ba yung sinasabi ng mambabarang kagabi? Yung sinabi niya na siya ang pumatay dito? Tahimik na tahimik ang buong palengke. Wala ni isang nagsasalita. Tanging tunog ng mga ipis na gumagapang ang naririnig. At doon namin napagtanto, hindi ito basta kwento, hindi ito biro, at hindi rin ito gawa-gawa ng matatanda. May mambabarang nga sa baryo, at pumipili siya ng kanyang pupuntiryahin, mga kurakot sa gobyerno. Kinahapunan, nagtipon kami sa bahay ni Dina upang pag-usapan ang nakita namin. Si Dina ang unang nagsalita. Hindi ako mapakali. Bakit tayo ang pinakitaan niya kagabi? Bakit tayo ang nakasaksi sa ginawa niya? Sumagot si Milbert. Naglalakad paikot sa sala. Hindi lang basta pakita. Parang pinapakita niya sa atin kung ano ang ginagawa niya. Sabi niya. O baka bilang babala? Sabi ni Sandy. Napatigil kami lahat. Babala? Para saan? Tumingin si Sandy sa amin, mabigatang boses. Kung pinapaalam niya na kaya niyang gawin yun kahit kanino, kahit hindi opisyal, kahit ordinaryong tao. Hindi kami nakapagsalita, pero ang pinakamalaking tanong ay, bakit kami ang nakaengkwentro niya? Kung babala yun, ibig sabihin may susunod pa siyang papatayin. Hindi kumibo si Dina, Milbert, Luis at Sandy. Tahimik ang sala, tanging kaluskos ng kawayan sa dingding kapag hinahampas ng hangin ang naririnig namin. Para bang kahit hangin, may kasama ng takot. Umupo si Dina sa sahig, hawak ang ulo. Alam na natin ang layunin, pumatay ng kurakot. Pero bakit kailangan pa tayong ipakita niya kagabi? Umiling si Milbert, nakasandal sa poste. Hindi ko alam, pero may pakiramdam ako may koneksyon ng mga pamilya natin sa mga nagaganap. Hindi kaya may mga tinatago sina tatay at mga kapitan noon? Nagtama ang tingin namin ni Sandy. Milbert, hindi porkit may namamatay sa munisipyo kasalanan ng mga magulang natin. Napakamot si Milbert ng ulo. Pero hindi siya tumigil. Hindi ko sinasabing kasalanan. Sinasabi ko lang, baka may alam sila. Sila ang matatanda noon. Sila ang nagpapatayo ng barangay hall. Sila ang unang nakipagkita sa mga opisyal noong 60s. Huminga ng malalim si Dina. Kung ganon, kailangan natin kausapin sila. Tinignan ko sila isa-isa. Pwede, pero hindi ngayon. Hating gabi na. At ayoko nang lumabas pag ganitong oras. Tumango si Sandy. Oo, lalo na ngayon. Baka naroon na naman siya sa may daan. Ayoko nang makita ulit yung mata niyang pula. Pagkaumaga, nagkita-kita kami sa may plaza. Hindi namin binanggit kanina sa mga matatanda ang nakita namin. Takot kaming hindi kami paniwalaan o baka mapagalitan pa dahil nakikialam. Pero hindi na namin kailangan magsabi. Pagdating namin sa plaza, nag-usap-usap na ang matatanda, parang may malalim na pinagtatalunan.
Tumulak si Luis para makinig. Bakit parang ang gulo rito? Ano na naman to? May babaeng umiiyak naman. May dalawang lalaking tila nakikipagtalo at sa gitna nila nakatayo si Aling Tansing, ang pinakamatanda sa baryo. Nilapitan namin sila. Nay Tansing, ano pong nagaganap? Sabi ni Dina. Lumingon si Aling Tansing, namumula ang mata sa luha. Mga anak, may isa na namang nawawala, pero hindi opisyal. Ordinaryong tao lang, si Ilyas. Nagkatinginan kami. Si Ilyas? Yung nagkakarpintero? Oo, may chismis. May kinalaman siya sa pondo ng munisipyo. Driver daw siya ng isa sa mga pinatay nung isang buwan. Baka kasama rin siya sa pagbulsa. Napakurap kami. Hindi na lang pala opisyal. May ordinaryong tao na rin nadadawit. Aling Tansing, may nakakita po ba sa kanya kagabi? Umiling si Aling Tansing. Pero may narinig kaming ihak. Galing siya may kakahuyan bandang 2:00. May nakita rin daw ng mga higad sa pintuan ng bahay nila. At doon ko naramdaman ang pagkabuga ng dibdib namin. Isa sa mga insekto ang higad sa garapon ng mambabarang kagabi. Hindi kami mapakali, kaya napagpasyahan naming pumunta sa bahay ni Mang Ilyas. Nasa gilid ito ng isang masukal na lugar. May damo hanggang tuhod at luma ang bubong na halos butas-butas. Tahimik ang paligid pero may mabigat na pakiramdam. Sumilip si Milbert sa bintana. Walang tao, pero may amoy parang nabubulok. Nilapit ni Dina ang sarili sa pintuan. Huwag mong buksan agad, baka may alam mo na. Pero bago pa siya matapos, may narinig kaming lagitik mula sa loob. Parang gumagapang na malaki. Kumabog ang dibdib ko. Narinig mo yun? Tumango si Sandy. Parang ipis na sobrang laki. Humugot si Luis ng kahoy na nakatukod sa bakod. Teka, bubuksan ko. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto. Pagbukas ng kaunti, lumabas sa siwang ang isang makapal na alon ng mabahong hangin. Amoy patay, amoy nabubulok. Pagkaawang ng pintuan pa lang, may gumapang ng itim sa sahig. Mga ipis. Ang dami-dami. Napatras si Dina. Pagbukas pa ng kaunti, may humulog na parang basang tela. Pero hindi siya tela, kundi buhok, mahaba, itim, at nakabalot sa kung anong laman. Sumigaw si Sandy. Tumingin kami sa loob. At sa sahig, sa gitna ng maraming langaw at ipis, nakahandusay si Ilyas. Nakabaluktot at gumagalaw ang tiyan niya na parang may gumagapang sa loob. At bago kami makapag-react, bumuka ang bibig niya at lumabas ang isang makapal na bungkus ng higad. Buhay, gumagapang, papalabas. Napatumba si Dina sa takot. Pagkatapos naming tumakbo palayo sa bahay, hingal na hingal kaming nagtipon sa ilalim ng puno ng plaza. Nanginginig pa rin si Dina. Si Sandy yakap ang sarili. Si Luis nakasandal sa poste, hinihimas ang dibdib. Huminga ng malalim si Milbert, parang may bigat na gustong ilabas. Hindi na to pwedeng baliwalain, lalo bago natin makita yun. Ano bang iniisip mo? Lumapit si Milbert, seryoso ang tingin. Yung mambabarang hindi siya basta-basta gumagalaw ng walang dahilan. Malamang may listahan siya at malamang konektado tayo sa mga taong yun. Nagkatinginan kami matapos sabihin ni Milbert ang huling linya niya. Para bang may mabigat na lumulubog sa sikmura naming 5. Tahimik ang paligid kahit ang mga dumaraan sa plaza ay nakatingin sa amin na parang may hindi sila alam na alam naming lahat. Una akong nagsalita. Milbert, anong ibig mong sabihin na konektado tayo? Huminga siya ng malalim. Halatang may kinikimkim na matagal na niyang gustong ilabas. Kahapon pa ako naghihinala. Kanina lang bago tayo pumunta sa bahay ni Ilyas, may narinig ako kinatatay.
Hindi nila alam na nakikinig ako. Pinag-uusapan nila yung unang pinatay ng mambabarang, yung dating treasurer. Umusog si Dina. Naningkit ang mata. Ano? Anong tungkol sa kanya? Tumingin si Milbert sa amin isa-isa. Sabi ni tatay noong 1968 nagkaroon ng malaking anomalya sa proyekto sa baryo. Hindi alam ng lahat pero nagbulsa daw sila ng malaking halaga. Yung mayor noon, yung sekretary niya at ilang barangay official. Napalunok kami. Buti hindi kami nagsalita dahil parang bawat hininga namin na may kasamang kaba. At ang pinakamasama, kabilang daw doon ng lolo ko at lolo mo Ismail. Parang may sumampal sa akin. Napalingon ako kina Dina, kay Luis, kay Sandy. Lahat sila natigilan. Sigurado ka ba sa narinig mo? Tumango si Milbert nang walang pag-aalinlangan. Oo, hindi lang yun. Ang mambabarang daw, yung nakita natin, dating residente ng baryo. Nabiktima siya ng anomalya. Namatayan daw siya ng anak kasi hindi natuloy ang health center na dapat ipatayo gamit yung pondo. Nag-iba ang hinga ni Sandy. Parang biglang nanikip ang dibdib. Kaya siya galit sa mga kurakot. Dahil silang dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Napaupo si Luis sa sementadong gilid ng plaza. At kaya siguro tayo ang pinakitaan niya kasi may dugo sa atin na dugo ng mga lolo natin. Baka akala niya alam natin ang kasalanan ng mga nuno natin. Hindi yun sinabi ni Luis nang may galit. Sinabi niya iyon na may takot. Takot na baka ang mambabarang ay hindi lang pumapatay, kundi humahanap ng mga tagapagmana ng kasalanan. Habang nag-uusap-usap kami, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng kakahuyan. Pero hindi iyon basta malamig. May kakaiba sa haplos. Para bang may dumadampi sa batok. Para bang may sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Napalingon si Dina at kinakabahan. Parang may nakatingin sa atin, sabi niya. Tumingin si Andy sa paligid. Teka, wala naman Pero hindi pa siya tapos. Nang biglang tumigil ang hangin, para bang may pumigil dito. Kasunod nun, may maririnig kaming mahina pero malinaw na paglagutok, parang tunog ng paa ng insekto na humahaplos sa kahoy. Paunti-unti papalapit. Tumayo si Luis, hawak ang kahoy na dala niya kahapon. Narinig niyo ba? May gumagalaw sa taas ng bubong. Itinaas namin ang tingin sa tagiliran ng bubong ng lumang multipurpose hall. May gumagapang na makapal na linya ng mga langgam. Pero ang mga ito hindi ordinaryong langgam. Malalaki, itim na kasing itim ng uling at dumadaloy sila pababa. Parang may sinusundan. Napatras si Dina. Ismail, bakit parang papunta sa atin, Ismail? Sabi niya. Hindi kami nakagalaw hanggang sa may isang langgam, yung pinakamalaki ang humiwalay sa hanay. Tumigil ito sa mismong harapan namin at tumayo. Nakataas ang ulo na parang may ipinaparating. At doon namin narinig isang tinig na manipis, mahina, parang bulong na dumaan sa loob ng tenga. Sumabog ang kaba sa dibdib ko. Narinig niyo yun? Tumango si Sandy, nanginginig. Oo, yun yung boses ng matanda. Boses niya. Maya-maya pa, sabay-sabay na kumalat ang mga langgam sa lupa. Gumapang papalayo, parang walang nangyari. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema. Habang nakatayo kami, nakatulala sa lupa, lumapit si Dina sa akin at mahina ang sinabi niya. Ismael, nakasulat ang pangalan mo sa dingding ng bahay ni Elias. Napatigil akong parang nanlamig ang dugo. Anong pangalan? Buong buo, Ismael. Parang gasgas, parang kinayod ng matulis na bahagay. Napatitig sila sa akin. Si Luis, si Sandy, si Milbert. At sabay-sabay akong nakaramdam ng matinding kaba. Bakit pangalan ko? Bakit hindi sa kanila? Bakit ako? Yun ang mga katanungang pumapasok sa isip ko. Nang gabing yun hindi ako mapalagay.
Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi ni Dina. Baka may gusto ang mambabarang. Baka ako ang kasunod. Baka may alam ang lolo ko na hindi niya sinasabi sa pamilya namin. Pero hindi ko alam kung ano. Kaya hindi ako nakatiis. Lumabas ako ng mag-isa. Hindi alam ni Dina o Milbert. Hindi ko sinabi kay Luis o Sandy. Gusto ko lang malaman kung bakit pangalan ko ang nasa dingding ni Ilyas. Pero pagdating ko sa may kalsadang papunta sa kakahuyan, may nakatayo sa gitna ng daan. Yung matandang mambabarang. Nakatalikod. At bago pa ako makalapit, nagsalita siya ng hindi lumilingon. Ismael, alam mo na ang dahilan kung bakit ikaw ang nakita ko. Nangalog ang kamay ko. Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Dahan-dahan siyang humarap at ang mata niya pula na parang dugo sa ilalim ng buwan. Dahil ang kasalanan ng lolo mo ay mas mabigat kaysa sa inaakala mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang sabihin ng matandang mambabarang na mas mabigat pa ang kasalanan ng lolo ko. Pakiramdam ko lumamig ang hangin sa paligid kahit hindi naman umiihip. Para bang may nakadikit sa batok ko na malamig at malagkit na kamay. Humakbang siya papalapit, marahan pero mabigat ang bawat apak. Hindi ko maigalaw ang tuhod ko, parang may humahawak doon at pinako ako sa lupa. Hindi pera ang ninakaw ng lolo mo kundi buhay. Napasigaw ang puso ko pero hindi lumalabas sa bibig ko ang kahit anong salita. Parang pinutol ng takot ang dila ko. Hindi ko alam sinasabi mo. Bahagyang ngumiti ang mambabarang pero hindi iyon ngiti ng tao. Malamig, parang walang kaluluwa. Noong mga panahong yon, nang hindi tinuloy ang health center, hindi lang anak ko ang namatay. May sinadya pang itago. May pinalabas na aksidente, pero hindi aksidente ang nangyari. Lumapit pa siya ng isa pang hakbang. Amoy ko ang balat niya, amoy lupa, amoy mantsa ng lumang damo, amoy paso ng lampara. Ang lolo mo ang nag-utos na sunugin ang bahay na kinaroroonan ng asawa ko. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o tatakbo. Hindi, imposible. Hindi ganun si lolo. Hindi sila ganun. Hindi mo siya kilala. Iba ang taong kilala ng pamilya mo. Iba ang taong nakita namin. Tumigil siya sa harapan ko. Isang dipa ang layo. At mula sa bulsa ng kanyang lumang barong, hinugot niya ang isang piraso ng kahoy na may larawan na kinayod. Parang lumang anting-anting. Nang inabot niya iyon, hindi ko agad tinanggap. Pero iniangat niya iyon sa ilaw ng buwan at nanlaki ang mata ko. Mukha ko ang nakaukit. Ako na bata pa, mga 9 na taon siguro. Ang problema, hindi ako kilala ng matandang ito at malayo ang lungga niya sa baryo namin. Hindi niya dapat alam ang mukha ko noong maliit ako. Paano mo nakuha yan? Bakit kami mukha ko dyan? Humigpit ang hawak niya sa anting-anting na parang gusto niya itong ipitin sa palad. Dahil ikaw ang apo ng taong pumatay sa pamilya ko, ikaw ang natitirang dugong dapat sumagot. Parang may pumutok sa tenga ko. Pero wala akong kinalaman doon. Paano mo ko dadawit sa ginawa ng lolo ko? Hindi siya sumagot agad. Tumingala siya sa langit. Para bang may kausap na hindi ko pa nakikita. Dugo ay dugo. Utang ay utang. Hindi mo kailangang gumawa ng kasalanan para maging bahagi ng kabayaran. Anong kabayaran? Ang kasunod kong papatayin hindi opisyal. Hindi ko rakot. Sino naman? Ikaw, Ismael. Pero hindi pa ngayon. Dahil may isa pang bagay na dapat malaman ng mga kasama mo. Nang marinig ko ang mga kasama, bigla kong naalala si Dina, Milbert, Luis at Sandy. Hindi nila alam na lumabas akong mag-isa. Hindi nila alam na nakaharap ko ang mambabarang. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw pero bago ko nagawa ang kahit na ano, iniangat ng matanda ang 2 daliri sa hangin. Parang nagmamando sa kung anong nilalang ba.
ang hindi ko nakikita. May lumipad na insekto sa gilid ko, isang higad na may mahabang buntot. Lumapag sa balikat ko. Babalik ako bukas ng gabi. At kapag hindi kayo humarap sa akin, hindi lang ikaw ang magbabayad. Pag alis niya, doon lang gumalaw ang tuhod ko. Tumakbo ako pabalik sa baryo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto kong makita ang mga kaibigan ko. Sa may gilid ng plaza, nadatnan ko ang apat. Lumapit ako. Naghihintay at namumutla sila. Humahangos ako. Halos mahulog sa pagtakbo. Ismaela, saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Hindi agad ako nakasagot. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanila. Nanginginig ang boses ko nagsalita. Kailangan natin mag-usap. Lahat tayo. Bakit naman? Anong nangyari sa'yo? Tumulo ang malamig na pawis sa sentido ko. Dahil sinabi niya na bukas ng gabi babalik siya. Para saan? Tumingin ako sa kanilang apat pagkatapos sinabi ko ang ayaw ko sanang sabihin. Para sa buhay ko. Biglang natahimik ang grupo. Parang sabay-sabay silang nilamon ng hangin. Si Sandy ang unang lumapit. Mahigpit ang hawak sa braso ko. Ismael, anong ibig mong sabihin? Sinong sinasabi niya? Paano kanya minanmanan? Kilala ka niya? Napuntahan ka niya sa bahay, sa eskwela? Sabi ni Milbert. Bakit ikaw? Hindi ba pwedeng mali siya ng tao? Sabi naman ni Luis. Hindi siya nagkakamali eh. Binanggit niya pati pangalan ng tatay ko. Pati yung nangyari noong 1 taon na tayo-tayo lang ang nakakalam. Basta hindi ko na alam. So anong plano? Hindi kita hayaang kunin nun. Hindi tayo papayag. Ayoko kayong madamay. Delikado to. Masyado nang huli. Nadamay na kami lahat. Simula nang may nakita tayo. Noong huling bagyo. Napatingin kami kay Sandy. Hindi namin inaasahan na babanggitin niya iyon. Sandy, huwag dito. Hindi natin pwedeng itago yun habang may nagbabantang mambabarang kay Ismael. Sige, pupuntahan natin yung lugar. Yung pinagtataguan natin nung araw na yon. Sabi ko naman, ngayon na ba? Ngayon na, bago pa mauna sa atin yung mambabarang. At sabay-sabay naming tumakbo palabas ng plaza, papunta sa masukal na damuhan sa likod ng baryo kung saan unang nagsimula ang hindi namin dapat nakita. Habang naglalakad kami palayo sa plaza, papasok sa makitid na daanan ng damuhan, unti-unting lumalalim ang katahimikan. Tanging tunog ng yabag at tampas ng damo sa binti ang naririnig. Hindi na kailangan ng salita, alam naming lahat na delikado ang pupuntahan namin. Pagdating namin sa likuran, bago sumapit sa ilog, huminto si Dina. Nakatingin siya sa gubat sa bandang kanan, parang may naalala. Dito nagsimula yun, di ba? Nang biglang umingay yung puno. Oo, kasi dito natin narinig yung parang iyak noong araw na yon. Nilapitan ako ni Luis, mahina ang boses pero diretso. Ismael, sigurado ka ba? Malapit na tayo sa mismong lugar. Napatingin ako sa madamong lupa sa unahan, sa direksyon ng maliit na gulod kung saan namin unang tinakbuhan noon. Hindi ko man sabihin ramdam nilang hindi ako sigurado, pero kailangan naming ituloy. Hindi tayo pwedeng umatras. Kung may koneksyon to sa mambabarang, kailangan natin makita kung ano yung iniwan natin. Nagpatuloy kami. Habang palalim ng palalim ang hakbang, napansin namin ng kakaibang anyo ng paligid. Parang mas madilim dito kaysa dati. Kahit tanghali pa lang, parang may nakalutang sa hangin na malamig na hininga. Sa wakas, narating namin ang maliit na kapatagan at sabay-sabay kaming napahinto. Nanduroon pa rin ang malaking tuod na pinagtaguan namin noon, pero hindi na siya mukhang tuyo. May kumikitab na itim sa ibabaw, parang makapal na dagta na dahan-dahang tumutulo. Ano yan? Parang dugo ba yan? Sabi ni Milbert. Lumapit ako ng dahan-dahan, parang hinihila ng kung ano ang aking katawan.
Habang papalapit, may napansin akong ibang bagay sa may lupa. Mga bakas ng paa. Malaki, malalim, at hindi pangkaraniwan ng hugis. Guys, teka, hindi yan ang akin ha. Hindi rin sa inyo. Kumapit si Dina sa braso ko. Ismael, huwag kang lalapit ng sobra. Baka nandito lang siya. Pero hindi ako tumigil. May nakaangat na bahagi ng lupa sa paanan ng tuod. Parang may hinukay tapos ibinalik. Mabagal kong inusisa ang dulo ng sanga at nang umangat ang manipis na patong ng lupa, lumitaw ang isang bagay na hindi dapat nanduroon na. Isang kahoy na kahon na, maliit, kulay abo, may ukit ng mga simbolong hindi ko kilala. Ismael, buksan ba talaga yan? Sabi ni Luis. Hindi ako sumagot. Bumaba ako, kinuha ko ang kahon at iniangat. Pagkatapos pag-angat ko pa lang ng takip, biglang humuni mula sa loob ng gubat. Mahaba, mababa at parang boses na hindi dapat marinig ng tao. Napatras ang apat at nang tuluyang bumukas ang kahon, may manipis na usok na umahon. Kasabay nun may bumulong sa mismong likuran ko. Mahina, basag at kilalang kilala ko ang tono. Boses ng matanda. Parang may kumagat sa dibdib ko nang marinig ko ang boses. Napatingin kami lahat sa paligid. Kailangan na natin lumabas dito. Ngayon din. Hindi na tayo ligtas. Hindi pwede. Kung aalis tayo, baka kami nang susunod niyang hanapin. Kailangan nating harapin kung ano to. Wilbert, baka may panganib pa dyan. Hindi tayo handa. Wala tayong alam sa ginagawa niya. Napatingin ako sa apat. Alam kong tama si Luis sa sinabi niya. Pero may kung anong bumubulong sa utak ko. Hindi kami basta makakaalis ng buhay kung hindi namin susubukang malaman ang dahilan. Sige, pero hati tayo. Dalawa munang lalapit sa kahon. Dalawa naman ang magbabantay sa paligid. Tumango si Milbert at Dina. Si Sandy at Luis ay pumwesto sa gilid, hawak ang mga sanga at bato na pwedeng pang depensa. Ano to? Parang may kumikilos sa loob. Huwag mong buksan ng sobra. Baka may mahi ka. Gamitin lang ang mata mo. Tignan kung ano yung nakatago. Sabi ni Milbert. Ito, para siyang... Hindi siyang figurin pero parang ginamit niya to na bantayan o kontrolin ang sino man. Biglang kumislap ang buwan sa ibabaw ng kapatagan at may naaninag kaming anino sa gilid ng mga puno. Isa, dalawang hakbang at nakita namin siya, ang mambabarang, nakatayo sa di kalayuan, nakatitig sa amin. Mata niya ay pula. Ang kamay niya, hawak pa rin ang maliit na supot na parang nabuo sa gabi. At napasigaw si Sandy ng, Diyos ko, nandun siya! Hindi tayo pwede magpakita ng takot. Dapat kalma lang. Ay naku, pero papaano? Nakita niya tayo, di ba? Kailangan natin gawin ng plano. Dapat malaman kung anong ibig niya sabihin sa may kahon na to. Baka yun ang sagot kung bakit siya bumabalik. Hawakan niyo ang kamay ng isa't isa. Huwag hayaang matakot. Dina, Wilbert, Luis, maghawak-hawak tayo. Bukas ng gabi, ikaw na ang susunod. Sabi ng mambabarang naman. Huminga kami ng malalim, hawak ang isa't isa habang tinitignan namin siya. Hindi makagalaw, hindi makasabi ng kahit ano. At doon unti-unti naming naramdaman, ang gabi ay nagiging mas mabigat. Parang bawat segundo ay tumitimbang sa dibdib namin. Maya-maya tumahimik ang paligid. Hindi tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Baka may mangyari sa atin, sabi ni Luis. Tama siya, pero kailangan muna nating malaman kung anong ibig sabihin ng figurin at sa kahon. Sige, Wilbert, tulungan mo ko. Dina, bantayan mo ang paligid. Luis, manatili kayong handa sa gilid. Dinggin natin kung ano ang mensahe niya. Unti-unting inalis namin ang figurin mula sa kahon na. Tumigil ang hangin sa paligid. Parang tumigil din ang mundo para sa amin. Parang may nakasulat dito sa likod. Ano? Ano ang nakasulat? Hindi ko pa mabasa ng malinaw. Parang lumilipat-lipat ang letra eh.
Pula parang dugo. Dugo? Parang banta niya, ganon? Sabi naman ni Sandy. Biglang nagulat kami nang marinig ang galaw mula sa gilid. Ang mambabarang ay lumapit ng isa pang hakbang. Hindi pa rin kami inaabot pero ramdam namin ang malamig na aura niya. Huwag niyong galawin ng sobra. Ang nakalaan sa iyo, Ismael, ay hindi basta-basta matatapos. Ano bang ibig mo sabihin? Bakit siya? Bakit si Ismael? Luis, huwag kang magsalita ng malakas. Dapat nating malaman. Kailangan natin maunawaan kung anong ibig niyang ipahiwati sa figurina. Sabi ko naman. Baka may kinalaman yun sa nakaraan ng mga ninuno natin. Baka yun ang susi kung bakit siya sa'yo bumabalik, Ismael. Ang utang ng dugo ay hindi natatapos sa iisang henerasyon. Ang kasunod ay magbabayad. Napatingin kami sa isa't isa, halos walang makalunok sa takot. Ibig niyang sabihin na ako na ang susunod at hindi lang basta patay, kundi kaya mo kailangan malaman kung ano ang dapat gawin. Baka may paraan para hindi ka mapahamak. Singit ni Dina. Pero paano? Wala tayong alam kung paano siya mapipigilan. Kailangan nating alamin ang koneksyon sa lolo ni Ismael at sa mambabarang. Doon nakasalalay ang paraan. Bukas ng gabi, harapin mo ang nakalaan sa iyo. Huwag niyo akong subukan. Huwag niyong galawin ang iba pa. Sabi ng mambabarang. Tumayo siya at unti-unting nawala sa dilima. Parang hinubad ng hangin na. At doon nagsimula ang aming gabing puno ng paghahanda at takot. Alam naming hindi pa tapos ang sumpa ng mambabarang sa pamilya ni Ismael. Hindi kami nakatulog buong gabi. Ang figurin ni Ismael ay nasa gitna namin sa ilalim ng lampara sa bahay ni Dina. Tinitignan namin ang bawat linya at marka na parang may mensaheng hindi pa rin namin nauunawaan. Kailangan nating alamin ang kwento ng lolo ko. Sige, pero hindi natin pwedeng tanungin basta-basta. Kailangan natin maging maingat. Kung may alam sila, baka sabihin lang nila sa maling oras at mapansin siya. Tama, pero kailangan nating simulan. Hindi na pwedeng maghintay. Kinabukasan. Lolo, kailangan nating malaman ang lahat. Lumabas sa sala ang matandang si Lolo Tomas. Nakasandal sa tungkod. Nakangiti, pero may bigat sa mata. Alam ko kung bakit kayo nandito. Alam ko rin kung bakit hawak niyo ang figurin. Lolo, lahat po, kailangan po namin malaman. Noong bata pa ako, nangyari ang isang kasamaan sa baryo. May pamilyang mambabarang na nabiktima dahil sa mga opisyal ng munisipyo. At ang anak niya ay namatay dahil sa katiwalian ng amin. Noon ako ang pinilit na maitago ang katotohanan para sa katahimikan ng baryo. Ngunit ngayon, ang utang ng dugo ay bumabalik sa iyo, Ismael. Ano pong dapat kong gawin, Lolo? May paraan para hindi ka mapahamak, pero kailangan mong harapin siya ng harapan. Kailangan mong dalhin ang figurin at itapat sa lugar kung saan siya unang nagpakita sa iyo. Doon mo siya dapat kausapin at aminin ang mga kasalanan ng ating pamilya. Kaya mo ba, Ismael? Kailangan ko, hindi na para sa akin, kundi para sa ating lahat, para hindi na sila lumusot sa ibang inosente. Pagdating ng gabi, bumalik kami sa malawak na kapatagan sa gubat. Hawak ni Ismael ang figurina, nakatingin sa madilim na anino ng paligid. Dumating siya sa lugar kung saan unang nakita ang mambabarang at itinapat ang figurin sa lupa. Ismael, handa ka na ba? Oo, alam ko na ang lahat at handa na akong harapin ang kasalanan ng pamilya ko. Ang dugo ay utang, ngunit sa iyong tapang at pag-amin, pinapayagan kong matapos ang sumpa. Hindi na kita susundan. Napahinga kami ng malalim. Ramdam ang bigat sa paligid na unti-unting nawala. Ang figurin ay dahan-dahang naglaho, parang usok na hinipan ng hangin. Salamat! Salamat sa inyong lahat sa pagtulong sa pananatiling kasama ko. Lumipas ang ilang araw. Nagbalik kami sa baryo
Alam namin na ang gabi ng takot at sumpa ay natapos na. Ang bawat isa sa amin ay may kaalaman at respeto sa lumang kasaysayan ng baryo at sa mga lihim ng nakaraan. At mula noon, si Ismael at ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa buhay na may pag-iingat ngunit hindi na ginising ng mambabarang ang takot sa kanilang puso.